Kaninang alas 5 ng hapon, si Bagyong Pipito ay humina na at nag-downgrade na into a typhoon category at sa kasalukuyan ay nakalabas na rin po ito ng landmass ng Luzon kung saan binabaybay na po muli nito yung karagatan at huli itong namataan sa coastal waters ng San Fernando, La Union. Taglay na po nito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 255 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at sa kasalukuyan nga po may kita natin dito sa ating satellite animation na kahit po nasa karagatan na itong si Bagyong Pipito is hagip pa rin po ng mga kaulapan nito yung malaking area ng northern at central Luzon. So bagamat po nasa karagatan na po ito muli is meron pa rin po tayong mararanasan ng mga malalakas hanggang sa mga matitinding hangin and also ng mga pag-ulan at high risk pa rin ng storm surge dito sa bahagi ng northern at central Luzon at ilang bahagi pa po ng southern Luzon. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, sa kasalukuyan nga po ay nakalabas na ng landmass ng Luzon itong si Bagyong Pipito, ngunit malapit pa rin po ito sa coastal waters ng La Union at Pangasinan. Kung saan muli po may kita natin dito sa ating forecast track, itong area under red circle yung makakaranas pa rin ng pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pipito, and ito naman pong areas under yellow circle yung makakaranas pa rin po ng mga malalakas na hangin na dulot ng outer rain bands nito. Kung saan muli po, bagamat nasa karagatan na si Bagyong Pipito is meron pa rin po itong epekto or mararanasan pa rin po yung epekto ng mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan at yung high risk pa rin po ng storm surge dito sa bahagi ng northern at central Luzon. And nakita po natin generally, ito ay patuloy nakikilos pa west-northwestward at lalabas po ito ng ating area of responsibility tomorrow morning or noon. At sa kasalukuyan po, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 4 sa southern portion ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Benguet, sa southwestern portion ng Ifugao, sa western portion ng Nueva Vizcaya at sa northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, wind signal number 3 naman sa rest of Ilocos Sur, rest of Pangasinan, southern portion ng Abra, southern portion ng Kalinga, Mountain Province, rest of Ifugao, southern portion ng Isabela, Quirino, rest of Nueva Vizcaya, northern portion ng Tarlac, central portion of Nueva Ecija at sa central portion ng Aurora. Samantalang wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, southern portion ng Apayao, rest of Abra, rest of Kalinga, southwestern portion ng Cagayan, sa western and central at southern portions pa ng Isabela, rest of Aurora, sa bahagi din po ng Zambales, rest of Tarlac and Nueva Ecija, Pampanga at sa northern portion ng Bulacan. Samantala, wind signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Apayao, Bataan, rest of Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion of Quezon kasama na yung Polillo Islands at sa northern portion ng Batangas. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, lalong-lalo na yung areas under wind signals 3 and 4, patuloy pa rin po silang makakaranas ng mga malalakas hanggang sa matitinding hangin na dulot po ni Bagyong Pipito. So patuloy po na pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And ina-expect po natin sa mga susunod na oras, ito pong mga areas natin under wind signals is mababawasan na po. So sa mga susunod po na oras hanggang bukas is unti-unti na pong mababawasan yung mga areas na apektado po ni Bagyong Pipito. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, meron pa rin tayong mararanasan ng mga heavy to intense na pag-ulan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Benguet, La Union at Pangasinan. Samantala, moderate to heavy naman po sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Ilocos Sur, Isabela, sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, kung saan mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dito sa mga areas na ito, lalong-lalo na
lalong-lalo na po yung mga areas natin na malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. And also, ina-expect din po natin sa mga susunod na oras and hanggang bukas po is unti-unti na pong mababawasan yung mga areas na makakaranas po ng mga pag-ulan. So generally po, bukas ng tanghali is malaking bahagi po ng mainland Luzon, yung maaliwalas na po yung panahon na ating mararanasan. Ngunit except po dito sa may western section po ng northern at central Luzon and yung northern portion din po ng Luzon kung saan makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan bukas na dulot po ng outer rain bands ni Bagyong Pepito. So muli po, patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, dahil malakas pa rin yung hangin na dala ni Bagyong Pepito, meron pa rin po tayong high risk ng storm surge kung saan more than 3 meters po yung posible dito sa area ng Aurora at La Union. Samantala, 2.1 to 3 meters naman sa Cagayan, Ilocos Sur, Isabela at Pangasinan at 1 to 2 meters naman sa NCR, Bataan, Bulacan, Camarines Norte, Cavite, Ilocos Norte, Pampanga, Pangasinan, Quezon at Zambales. So kapag meron po tayong high risk ng storm surge, is mas mabuti po or mas mainam na lumayo po muna tayo sa kahit anumang coastal areas dito sa mga nabanggit po na areas na ito, and also mas maganda po na lumipat po tayo sa mas mataas po na lugar para maiwasan natin yung mga pagbaha na maaring idulot ng storm surge, and then isuspend din po muna natin yung coastal and any marine activities po natin para po maging ligtas tayo kapag meron tayong high risk ng storm surge. At sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas pa na gale warning sa eastern coast ng Cagayan, sa Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon kasama na yung Polillo Islands, sa northern coast ng Camarines Norte, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa northern coast ng Zambales kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.